So, ano yung mga bagay na dapat natin malaman na isa pa na pwede papasok ito sa haram? Kung installment lang, wala problema. Okay. Cash, 1,000. Pag utang, 1,500. Okay. Wala problema na ano. Kung ano yung mapagkasundan si Ustad, pwede 1,400 na lang. Okay. 1,400 lang. Pag hindi siya nakabayad sa takdang panahon Anwar, huwag kang magpataw ng penalty. Huwag kang magdagdag ng penalty. Kasi oras na nagdagdag ka ng penalty, anong hatol? Riba. Yan ang mayroon sa Tabi Tamara. At hindi lang sa Tabi Tamara, sa Kanor, Ustad Ismail, may pangkalahatan sa buong mundo. Anong man negosyo na may penalty pag hindi ka nakabayad sa due date, riba. So, ibig sabihin, Ustad, wala problema kapag installment sila. Wala problema. Iwasan lang yung penalty. Iwasan penalty. Alam mo, hindi ka makabayad ng next month. So, extend lang. When ka na doon suratin, panawziratun ila may sara. Sabi ng Allah. Pag tulong ito sa mahirap, pag hindi nakabayad, extend mo. Pag hindi nakabayad, extend mo. Pero huwag ka magtataw ng penalty. So, katulad nga sa mga cellphone, pag nagkagay sa ganda sila ng cellphone, meron silang na warranty, babayad ka ng warranty ganito, tapos pag Normal yung halimbawa, idadagdag nila yung mga charges, okay lang yun. Pero, ang usapin dito, kapag hindi ka nakabayad sa takdang panahon, ay napapatawan nila ito ng penalty. Iyan ang hindi tayo nakakataka sa Pilipinas. Kaya, ito pangkalahatan sa lahat ng company sa Pilipinas, pangkalahatan. Company ng motors, company ng sasakyan, company ng mga bahay, ahensya ng mga pabahay, ahensya ng mga anumang mga inuutang sa Pilipinas, pangkalahatan. Siyempre, may mga tao din naman sa mga personal na papautan ng mga cellphone, may mga alam sa batas, may mga exemption naman. Pero pangkalahatan yung mga kumpanya malalaki nilalahat ko. Wala akong alam sa Pilipinas na nagpapa-installment ng sasakyan, ng bahay, ng motor, na walang riba. Kaya lahat tayo di ba? Kapag kumuha ka ng sasakyan, ng installment, matik na yun, makakariba ka sa Pilipinas. Yeah. Insurance kasi mandatory. Mandatory yan. Hindi naman natin yan. Kasi ang bawal lang naman sa insurance is ina-applyan. Pero yung mga mandatory, hindi natin kasalanan. Halimbawa, bumili ka ng sakyan. Yung mandatory, wala kang choice. Kailangan mo ng sakyan. Hindi mo naman ina-applyan yung insurance. Katulad ng pag-apply ng GSIS, pag-apply ng mga PhilHealth, pag-apply ng na hindi naman kinakailangan. Pag in-apply mo yung mga yan, haram. Pero kung mandatory, inuobliga sa atin, halimbawa, pag bili ko ng sasakyan, mandatory, kasama yung insurance. Sa atin, sa Saudi Arabia, pag kumuha ka ng ikama, mandatory may insurance. Health insurance. No choice. Ano ka naman, di ka mag-ikama, mahuli ka. So, ang